At dito naman sa gawing kabila, andito na po yung mga trabaho. Ayan, kung mapapansin nyo, nakita nyo yung skilled worker, tsaka yung NWT Express Entry, tsaka yung semi-skilled. Yan. At ito po yung sample ng employment contract na napaka-importante, sinasabi ko sa inyo na nakadetalye lahat. Mali. Okay, edit natin yan. Okay, siyempre, lalapit natin ang camera ng konti. Layo ni Daddy Lo eh. Hindi siya pogi pag malayo. Malapit, kitang-kita yung mukha. Yan. Wala na naman si Derek eh. Ayan, wala na naman si Derek. So, ayan. Okay, pag-uusapan natin, umpisahan muna natin sa kung paano ba ito, paano mga sistema at paano kayo makakakuha dito ng employer, ng job offer. So mag-ano muna tayo kung ano ba itong probinsya na to. Ito po lugar na ito, napakalayo po nito kasi ito po ay madalang na madalang ang may gustong mag-apply dito sa lugar na ito. At marami rin ang hindi nakakaalam na itong lugar na ito ay ganito pala ang sistema ng pag-apply. Ito po, meron po silang website para sa employer at para na rin sa inyo, sa mga gusto magpunta rito. So, meron po silang site na doon mismo sa site nila, makakapamili ka na ng trabaho. At bawat trabaho, pwede ka nang dumirekta ng apply doon. At sa application na yon, papakita natin kung ano yung mga sample, may matututunan kayo rito. So, makikita nyo, papakita namin sa inyo kung ano yung tamang procedure ng contract. Kasi dapat yan nakasaad yung oras. Importante yung oras kasi yan po yung oras na dapat na meron kayo rito kahit pa paano, dapat yung employment must be for a permanent. Ito po para ma-qualified kayo sa permanent residence pag nagtatrabaho na kayo sa kanila. At dito sa kontrata na ito, talagang legit, kailangan po 37.5 per week yan. So, kailangan pasok kayo dyan at nandun sa kontrata yan. Nakalagay dito, nakadetalye. Tapos yung pirma nyo at yung pirma ng employer, tapos yan po ang gagamitin ng employer sa pag-a-apply sa inyo sa permanent residence, na makikita nyo rin dito na yung employer po ay may sariling registration profile sila rito. At nakalagay talaga doon, I nominate may ganito, itong foreign na ito na namin. At syempre po, ay nakalagay din doon na sa loob, sa loob ng 6 na buwan na pagkatrabaho nyo sa kanila, dito na po papasok yung maaari na kayo nilang i-apply ng permanent residence. So, gagalingan po natin yung pagmamasdang kayo na nila Pagmamasdang kayo kung ito ba dapat kong i-nominate. So, mga importanteng bagay na pag-uusapan natin mamaya bago dito sa ating pupuntahan. Ito munang napaka-importante mga bagay. Ito po ay stepping stone kasi ito ay malayo. So, gamitin nyo itong lugar na to. At kung kayo nandyan na at nagtatrabaho na kayo, sabi ko nga sa inyo, iwasan po ninyo na marinig kayo ng employer nyo o kung sino man kasamahan nyo sa trabaho na kayo may kaibigan sa Alberta, paragi nyo nababanggit, ang ganda, masarap tumira sa Toronto, masarap tumira sa malaking city. Kailangan po, ang gagawin nyo rito ay napakaganda nitong aming province na ito. Ito, talagang dito ko na talaga gustong manirahan. So, yan po sikreto natin yan. Huwag po tayong bibigay ng parang laging gusto mong lumipat or parang lagi kang maraming kakilala o may kamag-anak ka sa Saskatchewan, may kamag-anak ako sa Alberta. Huwag po. Po natin yan, sa sarili nyo na lang yan. At iwasan nyo magkwento ng mga ganyan, makitaan kayo ng ganun, ang ganda doon sa city ng ganun, masarap siguro manira. Kasi yung pong mga ganyang kwento, kumakalat yan at nakakarating yan sa employer natin. At pag nangyari yun, mawawala ng gana yung employer, and then, baka hindi ka na i-nominate, tapusin na lang yung kontrata mo. So, importante yan. So, simulan natin. Habang si Direk ay nagtitiklop, tatawagin natin para tayo may katulong pagpapakita sa site at yung kung paano yung sistema. Okay? Okay, ito, tara. Samahan nyo ako dito at ganito lang ating gagawin. First step po ay itatype natin dito sa Google search yung government of New Territories, North. Ayan guys, Ayan. Ayan, pindutin nyo ito. Ayan, ayan yung legit tayo may check Okay. At pag nakarating na kayo dito, sa first page nila,
bababa nyo to at pupunta kayo dito sa Jobs and Labor. Yan. Okay? Yan, click ko ha. Oh. Yan, umiikot. Yan. At dito sa side po na sa kanan, andito po yung Immigration to the NWT sa Northwestern Territories Immigration Nominee Program. Kiklik po natin yan. Ayan. So, nandiyan na tayo. Andyan yung Immigration Nominee Program. Ayan. So, ang anuhin po natin dyan, ito pong immigrate here. Ang pipindutin natin. Ayan, immigrate. Ayan. So, pag pinindot po ninyo yan, ayan yung immigrate here. Ito po yung tinatawag nila na employer-driven stream o kaya business stream. Ang business stream po, kung gusto niyo magnegosyo dun sa lugar na ito sinasabi natin sa Northwest Territories. Or, dito kayo sa employer-driven stream. Ayan po yung pipindutin nyo, ano? At syempre, bababa nyo rin at magbasa-basa kayo para malaman nyo yung, ayan, sinasabi rito, to immigrate here through Northwest Territories Nominee Program, you need to either, ayan, kung gusto niyo mag-invest or have a job offer from an employer. At sinasabi dito, bababa pa natin, ano? Ayan. Business stream or employer-driven stream. Ayan. So, pindutin natin tong driven stream. Ayan. So, nandito po tayo ngayon sa ating tinatawag na driven stream. Ayan. At dito po ang pamimilian natin sa skilled worker o kaya yung entry level na yan o kaya yung express entry. Which is dito po pinaliliwanag, sinasabi kung gusto nyo na makakuha to find a potential employer, iyan po, sinasabi rito, try this website. Ayan na, dito na tayo, no? Which list employment opportunities in Northwest Territories. Ayan po At dito po sa sa apply online na nakikita nyo ito, huwag po kayo magkiklik dito sa employer po yan. Dito po tayo, pagka yung apply nyo po ng application, ay dito po kayo pupunta. Kagaya nito, sa sinabi nga nila, no? Dito sa isa sa website. So, tingnan po natin dito sa isa nilang sinasabi sa Edge North Job. Ito pong 5 na to, ito po dito po kayo maghanap na employer. Click nyo yan, sa may site yan. Dadalhin kayo. Ayan, nandiyan kayo sa site ng mayroong mga employer, may mga trabaho. Baba nyo po. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa gawing kanan, mga job types, freelance, full-time, part-time. Mga job categories, nandyan din po, yung mga job categories, baba pa natin. At dito naman sa gawing kabila, andito na po yung mga trabaho na pwede nyo na i-click yan at magsasample tayo ng isa. Ayan po, di ba? Ayan, housekeeper, merong housekeeper. Ayan po. Nakita niyo yung housekeeper. Ayan, merong housekeeper. Click natin yan. Okay. Pag klinik niyo po yan, babasahin niyong mabuti. Kasi, ayan po, hotel and restaurant, full-time, Northwest Territories. Yan, So, we are recruiting for full-time housekeepers. At yan po, nakalagay, So, nandito po lahat yung mga description at kung ano yung dapat yung gawin at mga candidates na dapat na ayan nandiyan na po lahat yung mga preference. Tapos full-time employees. Ayan po. Ito po kayo magpipindot sa apply online ng trabahong at lalabas po dyan, mapipilapan nyo na to. Ayan. Address nyo, message nyo, email address, tapos pag binaba nyo yan, ayan, nakalagay dyan yung drop files here. Dito nyo po ibabagsak yung inyong resume. So, ganun po yan lahat ganun po lahat yan. So, balik tayo ulit doon kasi marami po ditong trabaho sa gawing kanan. Ayan sa gawing kanan tayo. Kasi kung nasa hotel ka, katulad yan, hotel and restaurant, management, transportation, accounting, agriculture, yan, nakita nyo, agriculture sa taas. So, meron pa mga ganyan, Ito po yung isang site lang na pinasok natin. Ayan. So, kung kayo po nakapamili na dyan sa mga dito sa mga website na to, yan po, 5 yung pamimilian nyo. So, pagka kayo sinuwerte at nakuha ng employer yung inyong resume, sila po ang mag-a-apply para sa inyo na pinapaliwanag ko sa inyo kanina, Ayan, sa skilled work, ayan, nakita.
So sila po ang mag-a-apply. Like halimbawa po, ito pinindot natin itong apply online. Ayan po, ano, yan o. Nakita nyo, kung sila ay registered sila, para sa employer to. Ayan o. Registered to start your application. Pero kung meron na silang account, maglalagay na lang sila. Ano po ba ang meron dito sa kanila, sinasabi nila nito? Ayan o. Nakalagay po rito, I want to nominate a foreign national, which is yung po yun. Tapos nakalagay doon lahat yung inyong yung resume nyo. Papakita ko sa inyo yung sample ng kontrata. Yan. Kung mapapansin nyo, nakita nyo yung skilled worker, tsaka yung NWT Express Entry, tsaka yung semi-skilled. So, yan, pwede nyo i-click yan kung ano nyo. Kasi, ulitin ko lang po, hindi po itong application ng para sa inyo. Kasi naghahanap pa lang kayo ng employer. Doon po kayo sa job site, maghahanap kukuha ng employer. At dito sa baba nito, pag kiklik nyo yung skilled worker na yan, o kaya yung nasa semi-skilled, ito po yung lalabas. Parehas lang yan. Scroll down, para makita po ninyo yung guidelines. Ayan, program guidelines, para po malaman kung ano yung mga kailangan yung criteria. Dito naman, ito yung mga, pag klik nyo ito po yung mga applicant form at employer application. So, nandito po yan. Parang ito po, ano lang sa inyo ito. Parang tutor lang kayo rito kung ano itong mga guidelines na to. Ito isa-isahin nyo, basahin nyo yan. At ito po yung sample ng employment contract na napaka-importante. Sinasabi ko sa inyo na nakadetalye lahat. So, bibigyan natin kayo ng highlights dito. Ito, click natin itong sample. Kasi maganda, meron silang sample ng contract. Ayan. Ayan na naman yung apply online, pero yan sa employer yan. Ito po yung sample ng employment contract. Ayan. Kiklik natin yan. Yan, ito po, nakasulat na yan dito, babasahin yan, scroll down kayo, scroll down, basahin nyo. Ayan, employment contract, nakalagay po dito, unang-una, yung business name nung negosyo, business name, location of employment, yun po, yan naka-importante. Tapos yung pangalan ng employer, ayan, nandiyan yung address nila. Tapos, dito sa part na to, ito po yung pangalan nyo, last name, address, ayan. Yan sa employee, Tapos dito na po papasok yung the party agree as follows. Napaka-importante po nito. Ito po yung sinasabi natin mga legit na kontrata. Nakita nyo, this contract is permanent, full-time employment and will commence on. Magkakaroon yan ng date dyan. Di ba? Kung kailan ang umpisa. Job description. Ayan po ang sinasabi ko. Yung work schedule naka-specify po rito. The employee shall work. Ganito, ganon. Kasi ito po, babalik sa ito ng employer, itong papadala sa iyo, pipirmahan mo yan, ito yung i-apply nila pag ikaw ay talagang qualified na mag-permanent residence. Pero ito, ma-hire ka, darating ka na sa kanila, i-hire ka nila, darating ka at magtatrabaho ka na ron. Okay, ayan, yan dyan, So, nakalagay, employee shall receive a minimum 30 minutes for an unpaid meal break. So, a meal break after 5 consecutive hours of work. Ayan importante po kasi para po kung makakita kayo ng mga contract, halimbawa nyo to kasi ito napakagandang halimbawa nito. Ayan po, employee shall receive a minimum 1 day of rest each week. So meron kayong pahinga. So legit to. Entitled ka po ng 5 days of unpaid sick leave per year. Ayan, nakalagay dyan. Wages, the employer shall agree to employ. Ayan po, yung mga presyo, rates. Ayan. So kayo na po magbabasa, At dito po, nakalagay naman dito sa baba yung mga bakasyon page nyo at saka yung mga statutory holidays. Ayan, at may mga bayad. So nandito yan, ayan, Thanksgiving, Labor Day, New Year's Day, Good Friday, etc. Nandiyan na lahat. So ayan po, Okay, so ayan. Naka-anuhulit rito lahat yan, nakasulat lahat, Ayan, nakapaliwanag lahat yan dito, kaya basahin nyo mabuti itong sample na to. At ayan, mahaba ito. Pero ito na yan, At sinasabi niya, employers like this to ensure, ensure a reasonable and proper accommodation. Ayan. Tapos, may bi-weekly, Tignan mo, deduct amount of, meron dyan lahat, nakasulat na. At ito na po yung notice of, ayan, lahat, papaliwanag sa inyo. Kung ikaw yung magre-resign, nandyan lahat, papaliwanag yan. At sa pinakababa, ito na po yung inyong makikita nyo. May kailangan nyo ng pirma dito, employee, at saka yung date.
And then pipirmahan niya. Yan po ang gagamitin para mabigyan din kayo ng job offer at makuha nila kayo. So ito po yung isang nakita niyo naman kung paano yung first step na makakuha kayo ng job offer at employer na magpapadala sa inyo ng contract. Nandiyan po yung yung employer's contract. So meron kayong basihan At naipaliwanag ko naman sa inyo na kung paano ang sistema at ang contract na yan po ang kukuha nila ng job offer para maibigay sa inyo at makarating kayo rito sa kanila, makapagtrabaho at sa loob ng mga 6 na buwan na observation sa inyo at kayo pag pumasok sa requirements para sa permanent residence, doon na po yung time na i-apply kayo ng employer. Yun ang kagandahan, sila mag-a-apply sa inyo. Pero pasok naman kayo kasi sabi ko nga sa inyo, basta pumasok kayo sa 37.5 yung hours per week, pasok kayo. Kaya, ayan guys, tsagain nyo lang yung basahin. 5 yun, 5 yung pagpipilian nyo doon na website na maghahanapan nyo ng trabaho. Nagsampulan tayo ng isa. Nakita nyo may housekeeper doon. So, ayan po, at sana ay tsagain nyo lang na pag-aralin nyo yung mga guidelines. Importante yun. Good luck. Like and share. Give a thumbs up po at subscribe. At maraming salamat. At God bless po.